Nahulog pa rin ang diwa ko. Meron kasi mga gabi noon, Mama Mia, na hindi talaga ako makatulog. Bumabalik-balik pa rin sa akin, balik-balik pa rin sa akin, statement na ginagamit pa pala niya yung credit. Halos din sa isang hotel at restaurant. Nawalo pala silang kumakabi nung manager na nakausap. Hanggang sa ito na mismo ang lumaki. Ginagawa ko dito? Tanong ko, nung bumaba agad ako ng sasakyan para kausapin siya. Dexy? Dexy, bakit ka na pa rito? Tanong niya. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Bahay ko ng mga magulang ng asawa ko. Bahay ng mga kinan ko. Kaya hindi naman siguro imposibleng bibisita ko kahit ganitong oras na ng gabi, hindi ba? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dexy, sa loob lang tayo mag-usap, please. Bakit? Bakit sa loob? At bakit ganyan ang reaksyon mo? Lynn, sino yan? Sigaw ng biyanan kong babae. Si Dexy po. Sagot naman ganito ang nalatnan ko. Mama Mia, habang lumulukod na nakikiusap sa akin si Lynn noon, ay doon ko na pagmasdang mabuti ang batang natutulog. Hanap pala siyang asawa ko. Doon ko na pagtanto na kamukha pala niya si Harry. Doon ay hindi na ako napapagtigil. Sumigaw na ako. Nagsisisigaw na ako at tinipigilan naman ako ng mga kinan ko at ng mga hipag at ayaw. Kumalma ka, Lynn. Kumalma ka, Dexy. Kumalma ka. Paano mo nagawa sa akin to, Lynn? Nagkaanak kayo ng asawa ko? Tanong ko. Mama Mia, doon ay kinuha ko rin yung mga papel na bitbit ko. Sino si Sophia? Sino yung babaeng sinusustento ng anak ko, ng asawa ko? Ikaw ba yung sinabi ng hotel? Nakasama ng asawa ko, ha? Sige.